Dito sa Pilipinas, may ilang insidente na rin ng pamamaril na kinasakutan naman ng mga musmos mismo. At dahil maaaring magdala ng peligro ang pagkaroon ng baril, tiniyak ng PNP na dumaraan sa masusing proseso ang mga nag-a-apply para sa lisensya ng baril. Darito ang unang balita special assignment ni Pia Arcangel. Dito sa Pilipinas, may ilang insidente ding sangkot ang mga kabataan sa paggamit ng baril. Noong Mayo, isang 11 anyos na bata ang nakabaril ng kalaro sa Cebu. Ang pinaglaro ang baril na kalibre 38, hindi umano alam ng ina ng batang nakabaril kung saan napulot. At nito lamang Oktubre, patay ang isang 6 na taong gulang na bata ng aksidenteng mabaril ng kanyang 11 anyos na pinsan sa Pangasinan. Dahil sa ganitong mga insidente, naalarma ang kapulisan lalo pat naitala noong 2011 na mayroong 1.4 million registered guns at halos 4 na milyon naman na unlicensed guns. Tayo nalulungkot para doon sa mga naging biktima. Kaya nakikipag-ugnayan tayo sa lahat ng mga concerns, tsaka sa aspeto rin ng regulation ng baril. Talagang hinihigpitan natin yan. Specifically, para maiwasan natin yung mga ganyan talagang mga acts of violence na involving firearms. Tulad sa Amerika, dito sa Pilipinas, may pribilehiyo rin ng iba sa ating kababayan na magkaroon ng baril na madalas ay para sa seguridad. Kung ito naman ay pambahay lang at gagamitin nila for defense ng kanilang sarili o ng kanilang mahal sa buhay, ito naman to some extent inaalaw ng Philippine National Police. Pangalawa, meron dyan sa ating karamihan dyan, mga sports enthusiasts into shooting competition, into shooting or use of firearms as a sports. So on that note, on that aspect, pinapayagan pa rin naman ng PNP. Pero dahil maaari makapeligro ang pagkakaroon ng armas, dumaraan sa masusing proseso ang mga nag-a-apply para sa lisensya ng baril. Ilan sa mga dapat ihanda ay ang mga sumusunod: drug test, neuropsychiatric clearance para malaman kung psychologically fit ang aplikante, required din na mag-undergo ang aplikante sa gun safety seminar, at ang panghuli ay ang intelligence clearance upang mapatunayan na walang criminal group na kinabibilangan ng aplikante. Sa gun safety seminar, nakapaloob ang pag-iingat sa baril lalo't kung may kabataang kasama sa bahay. Dapat yung mga humahawak ng baril would be responsible enough na mailayo yung kanilang armas mula sa mga kamay ng kanilang mga anak, ng mga kabataan, or any person na hindi lisensyadong humawak nito. Kung napabayaan ang baril sa kamay ng iba, higit sa administrative case ang maaaring kaharapin. Pwede silang humarap ng mga kasong kriminal, dahil nga sa kapabayaan nila, leading to, sabihin natin, pagkaka-injury o kamatayan ng mga ibang tao. So the court will impose appropriate punishment. Malaki umano ang magagawa ng prosesong inilaan ng PNP para sa mga kumukuha ng lisensya ng baril, hindi lamang para sa seguridad ng sarili at mahal sa buhay, maging sa mga taong nakapaligid sa atin. Para sa unang balita special assignment, Pia Arcangel reporting.